3:26 in the afternoon at patuloy pa rin po na ating pag-uusapan sapagkat umiinit at lalong nagiging mainit ang nagaganap na cover-up ng Malacanang, ng Kongreso dito sa una nilang binansagang fake news at ngayon kanya-kanya na po sila tila naglalaglagan. May bagong pahayag ang Malacanang na kung meron daw pong mananagot, hindi sila yun. Ang layo na po doon sa una nilang bumubulusok na pahayag na fake news daw po yung aming ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mga blankong bicameral conference committee report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill at siyang pinirmahan kahit ito'y unconstitutional ng Pangulo ng Pilipinas at ngayon nga po ay mainit na pinag-uusapan. Kagaya po nung nabanggit ko mga ilang araw na simula pa po nung Sabado nung inilahad po at nagbigay ng kanyang expose si Congressman Sid Ungab at ipinakita din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong unconstitutional bicameral conference committee report na panay po blanco. Ang nakakatakot dito daang bilyong piso ng halaga ng taxpayers money. Pera po niyo yun daang bilyong piso, sorry, aking pagtatama. Daang bilyong piso ng pera po ninyo ay sadyang iniwang blanco. Nagkakabohol-bohol na po ang pagsisinungaling ng mga mambabatas. May mga ayaw magpa-interview, may mga ayaw magbigay ng kanilang katugunan at punahin po natin yung pumalit sa dating chairman ng House Appropriations Committee. Yung dyan po sa Marikina, yung ating mga kababayan dyan sa Marikina, si Congresswoman Stella Kimbo, siya po ngayon ang kinatawan o chairperson ng Committee on Appropriation. Siya rin po ay nakapirma doon sa mga blankong dokumento ng Bicameral Conference Committee. Nagdipa na po ito, viral po ito sa social media, yung report din po muli ng UNTV na kung saan hinihingan siya ng pahayag at ayaw po niyang magbigay ng pahayag at dali-daling umalis, meron daw po siyang rush. Nasaan na ngayon ang angas nung chairman ng House Committee on Appropriation? Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? Pag nagfa-fashion show ka dyan sa Kongreso, tangan-tangan ang iyong milyong-milyong pisong halaga ng mga bag, ng mga relo. Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap at magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Yan ang sagutin mo at wag mo kaming bigyan lamang ng salitang meron kang rush. Meron pa bang hindi rush dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Atin po silang panagutin, atin silang singilin ng malinaw at katanggap-tanggap na paliwanag. Hanggang ngayon po, mag-iilang araw na mula nung expose ni Pangulong Duterte, wala pa rin po silang katanggap-tanggap at credible na paliwanag kung bakit may blanco yung Bicameral Conference Committee Final Ratified and Signed Report na siyang naging basihan, pundasyon at backbone ng General Appropriations Bill na siyang kanilang ibinigay sa Malacanang, sinumite at ipinapirma sa Pangulo ng Republika. Kaya ngayon ay tinatawag na natin itong General Appropriations Act o isa na siyang batas na unconstitutional. Bati po muna tayo kay Delia Arabit, Invalid Budget 2025, kay Dan J. Dero. Hugas kamay na sila, sir. Hugas kamay na po. Tama po yan. Kanya-kanya na silang laglagan. Inaabsuelto na nila dahan-dahan ang kanilang mga sarili. Kay Annalyn Basilio Abella, pwede ba yan sila makasuhan at makulong, attorney? Grabe ginawa nila, garapalan sa pera ng bayan. Maaari pong may managot dyan, maaari pong may makulong at meron talagang dapat makulong. Kinakailangan lang ho natin malaman, ma-establish, ma-imbestigahan. Sino ang nakialam? Sino? Yung merong makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga diyan sa mga blankong patlang na nakapaloob sa Bicameral Conference Committee Final Report. Sino yung may makakating kamay na nakialam diyan sa Vice-Cam Report? Bawal po iyan. Yan po ipaglabag sa ating revised penal code. Ang tawag po diyan ay falsification of legislative document. It is a crime against public interest, and what they did is unconstitutional, illegal, immoral, unlawful. Ang ginawa po nila ay isang criminal act. Pag-usapan po natin, meron pong mga media outlets na nag-request kahapon pa sa Kongreso sa mababang kapulungan ng kopya ng tinatawag nating enrolled bill. Dapat po yan, kung walang anomalous diyan sa enrolled bill, walang problemang magbigay agad.
Subalit wala pong nakakapagbigay mula diyan sa mababang kapulungan sa ating mga kapatid sa malayang pagpapahayag sa mga media ng kopya ng enrolled bill. Ayaw po nilang magbigay. Yung isa po diyan ay yung pahayagang saksi ngayon, yung tabloid na saksi ngayon. Sumulat daw po sila kahapon pa sa House of Representatives at pinareceive yan, official documented po yan. Ang sagot daw po sa kanila nung doon sa receiving section ng record section po ng House of Representatives, magpapaalam muna sa tanggapan ng speaker. Sino po ba yung speaker? Di si Martin Romualdez. Magpapaalam daw po muna kung pwedeng magbigay ng kopya. Yan po ay isang anomalous process din. Public document yan eh. Bakit kinakailangan magpaalam at humingi ng clearance? Kay Martin Romualdez, hindi naman niya perang pribado yan. Pera po ng taong bayan yan. At yan ay public document. Kitang-kita dito na patuloy na nagkakaroon ng cover-up. Tinangka po ng Malacanang magpalusot. Ang problema, mali ho kasi yung pasok ng Malacanang. Agad-agad nagsabi na fake news. Agad-agad nagsabing malicious. Agad-agad nagsabing kriminal. Ito ngayon ang tugon namin sa inyo. Nakita nyo na siguro by now yung sinasabi naming kopya na blankong vice scam committee report. Yung pirmado ng mga mambabatas, Senado at mababang kapulungan. Pirmado nila yan, blanko-blanko. At hindi po pwedeng baliwalain ito mga kababayan. Sapagkat 13 pages yung naipon po ni Congressman Sid Ungab. Tama po yan, si Congressman Sid Ungab po ang maisog na naglabas ng kopya ng Vice Cam report. Ito po ay kasama namin si Pangulong Duterte na maisog ding nagpahayag na ito ay bawal, ito'y illegal, ito'y unlawful, ito'y criminal, ito ay unconstitutional. Hindi po yung nagpapanggap na miyembro ng Makabayan Bloc na makabayan daw siya. Hindi po siya. Yan din dapat singilin ninyo. Bakit hindi siya nagsasalita nung hindi inilabas pa ni Pangulong Duterte? At sinasabi niya, siya mismo hindi raw niya nabasa. Ulitin ko sa iyo, iho ha. Wala kang puso para sa bayan. Wala kang puso para sa Pilipino. Huwag kang magpanggap. Hindi ka makabayan. At bakit hindi mo ginagawa ang iyong trabaho bilang mambabatas? Hindi ba't marapat lamang lahat ng panukalang batas na dumadaan sa inyo? Partikular sa iyo, ang ingay-ingay mo doon sa panawagang impeach Sara. Ito ang panawagan mo dapat ngayon. Impeach Marcos. Impeach Bongbong. Ito dapat ang dami nang sumisigaw ngayon ito. At yung mga magrarally dapat sa January 31 di umano nang isisigaw ay impeach Sara, nasaan na kayo ngayon? Bakit ang tatahimik ninyo? Kondinahin ninyo itong tahasan, lantaran at big time na pangbubudol sa ating mga Pilipino. 6.32 trillion pesos na halaga ang binubudol sa atin. Wala pa rin kayong posisyon. Impeach Sara pa rin ang issue ninyo. Ano po ang inyong paninindigan dito sa isyong ito na pambubudol, pagnanakaw at unconstitutional 2025 budget? Basahin po muna natin itong si Teramisuke. Dapat masample yan, mga kawatan na yan, attorney. Dapat maaksyonan na yan bago malugmok ng tuluyan ang bansang Pilipinas. Susmiyo, di biro yung ginawa nila. Hindi po talaga biro. Seryosong kaso po ito. This is a falsification of legislative document. Criminal po ang ginawa nila. Kay Colonel Afa Luna, isog dapat from Baliwag. Salamat po. Kay Rose Dror, wag natin tantanan itong budget na to. Hindi po tayo titigil hanggang hindi natin sila napapanagot. Barkadahan Forever FM. Good day po, our dear Senator Attorney Vic from Land Down Under. Please save our Philippines, nating mahal. Hindi ko po kaya mag-isa ito. Magtulong-tulong po tayo. Salbahin po natin ang ating bansa, ang ating mga kababayan, ang kaawa-awang kabataang Pilipino mula sa mga tulisan na nariyan po sa Kongreso at nariyan po sa gobyerno. Ilabas po nila ang kopya ng enrolled bill. Dahil dito natin makikita yung pagkakaiba-iba ng figures. Meron pong nag-request, at ito po'y nasa social media na rin, banggitin ko lang po yung Philippine Star online, ang sabi po nila, nag-request daw po sila ng BICAM report at sinabi po sa kanila, meron pa raw yata revisions or changes na maaaring gawin. Bawal po yan. Another count, another round of falsification of legislative document. Hindi po pwedeng magkakaroon pa ng revision or changes diyan sa kopya ng BICAM report. Tapos na po iyan. Pirmado na po iyan. Batas na nga eh. Ito na nga yung inilalaban ng Malacanang na wala raw blanco sa GAA. Wala naman talaga nagsabing may blanco sa GAA. Ang ating hinahanap at pinapanagot, sino nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report na aprobado, ratipikado at pirmado ng mga senador at ng mga mambabatas na bahagi ng Vice Cam Conference Committee.
Kay Jeng Labado, God's will, manalo ka, attorney. Maraming salamat po. Bizong, hudas kamay sila. Tama po yun, naghuhudas kamay ang mga hudas. Ashbu Knight, all along, totoo talaga ang sinasabi ni VP Inday. Tama po yung sabi ni Vice President Inday Sara. Hindi po talaga marunong maging Pangulo at hindi alam ang gagawin. At kay Nene Derla, good afternoon, Attorney Vic. We will support and vote for you. Ikaw ang dapat maging #1 senador. Marami pong salamat. At yun nga ho, hindi maaring ipagbaliwala ang 13 pages na nakita at nadiskubre ni Congressman Sid Ungab na nagpapakitang merong 28 po yung ipinakita po namin sa inyo, hindi pa po kasi tapos yun. There are 28 line items doon sa Bicameral Conference Committee na blanco. 28 na blanco po doon sa Bicameral Conference Committee report. Yan po, pag total po nyo yan, daang bilyong piso po ang hindi nila masagot. Humingi po ng kopya ang Philippine Star, base po sa kanilang online report, tinanggihan sila ng Kongreso o ng mababang kapulungan na mabigyan ng kopya ng enrolled bill. Humingi rin po ang saksi ngayon na pahayagan ng kopya sa Kongreso, sumulat sila, official, may tatak na na-receive, tinanggihan din po sila at magpapaalam pa raw sa opisina ni Martin Romualdez kung pwedeng magbigay. Ito ay malakihan at tahasang cover-up. Sapagkat meron pong mananagot dito. Meron pong dapat makulong dito. Yung mga makakati ang kamay na pinakialaman ang pera ng taong bayan. Alam ho ninyo, pag natapos na po, napirmahan, naaprubahan, ratified and signed, yung Bicameral Conference Committee report, there is nothing else to be done except itatransmit na yan para maging enrolled bill. At pag enrolled bill, yan na po yung tinatawag na General Appropriations Bill. Ang tanging natitirang activity o gagawin na lamang po ay ang pag-iimprenta nito. Bawal nang galawin kahit anong line item, bawal nang galawin kahit anong halaga ng kahit na sino man dahil tapos na po yung budget process. At kung sino man yung may makating kamay na nakialam dyan, guilty po iyon, mananagot sa kasong crime against public interest, specifically Article 170 of the Revised Penal Code, yung tinatawag po nating falsification of legislative document. Paano po nagkakaroon ng falsification of legislative document? Unang-una ho, dapat merong bill. Meron po itong tinatawag nating General Appropriations Bill. Pangalawa, merong nag-alter o nakialam. Merong nagbago ng mga line items, ng mga item for appropriation, pati yung halaga ng allocated budget o ng appropriated budget. Pangatlo, yung gumalaw, yung makakating kamay, pwede po siyang babae, pwede siyang lalaki, pwede po silang grupo, kaya po natin inaalam, ay mga walang authority na galawin yung halagang yan. Wala na po, kahit kongresista ka pa, kahit senador ka pa, wala ka ng authority kasi tapos na ho. Pirmado na eh. Pirmado na. Hindi po draft yon kagaya ng unang palusot nung nagsabing draft yon. You do not sign a draft document. Draft nga eh. Pwede mo nga idiretso sa basurahan yan eh. Ito ay yung final kopya na ng Bicameral Conference Committee report. At pangapat na elemento dyan po sa falsification of legislative document, nagbago po yung kahulugan ng dokumento. Dito kitang-kita nagbago. Nagblanko po eh. Paano po nagbago? Mula sa malaking halagang daang bilyong piso, binabago po nila. Wala pong nakakaalam ngayon kung ano yung tunay na final na halaga. Kasi nga ho may nakialam. May makating kamay na nakialam. Yun po ang ating inaalam. Saan ba ito ginalaw? Tapos na ho sa Bicameral Conference eh. Ginalaw ba ito ng Senado? O ginalaw ito ng Kongreso, yung mababang kapulungan? O ginalaw ito sa Malacanang? Tatandaan ho ninyo, napakaraming larawang naglabasan, busy ang Executive Department, pinag-aaralan ang budget at hinahanap daw po nila yung mga necessary adjustment. That alone is an admission na nakikialam ang Executive Department sa bulilyasong panukalang batas for 2025 budget. Wala pong kapangyarihan ang Executive Department na kumpunuhin ang sablay, unconstitutional, illegal at immoral na panukalang budget. Ginalaw po nila yan. Tatandaan ninyo yung napakagaling na Presidential Communications Office. Pinakita ilang larawan yan. Busy ang Executive Department. Pinag-aaralan, rineremedyohan ng budget. Kaya itong pumutok na malaking balita, ito ba'y bahagi nung ginagawa ninyong pagre-remedyo? Ito ba yung ginagawa ninyong adjustment? Ito ba yung ginagawa ninyong pagre-retoke? Dapat sumagot din dito ang Presidential Communications Office. Mali yung payo mo, kaibigan. Hindi mo dapat pinabas yung larawang yan, lalong nabubuhol ang iyong principal. Kay Maria Gonzaga-78, my vote for you, Attorney Vic, watching here in Japan. Salamat.
Kay Bantilan, Leonilio, mabuhay ka, Senador Vic, ikakampanya kita sa barangay namin. Maraming salamat, kailangan ko yung tulong na yan. Kay Napoleon G. Torres Nap, may isang post, SOCMED, na sinasabi na wala daw magiging pananagutan si Bongbong Marcos kung idudulog daw ito sa Supreme Court. Ano po ba yan? Nakikipag-usap ka ba sa mga miyembro ng Korte Suprema at yung pinapangunahan? Paano ka nakasiguro na wala kayong pananagutan? Yan nga po ay falsification of legislative documents. Sagutin nyo muna. Ano yung ginagawa niyong pagkukumpuni, pagre-remedyo, pagre-rectify ng budget nung nakaraang Disyembre? Lumabas itong blankong Bicameral Conference Committee report. Yung report po ng Vice-Cam, na panay blanco. 13 pages and 28 line items ang nakita ni Congressman Sid Ungab, panay blanco. Hindi lamang po 3, hindi lamang po 4 yung una nang napabalita, sapagkat yun lamang po ang una namin ipinakita nung nakaraang Sabado nila Pangulong Duterte at Congressman Sid Ungab. Sapagkat medyo makapal po yung Bicameral Conference Committee report. I think more or less meron po siyang 222 pages. Sinisikap po namin ipunin lahat, but as of today, 13 pages po ang blanco dyan sa Vice-Cam report at 28 line items po ang blanco, ang allocation o appropriation. Ito rin ba ang i-final nila at naging enrolled bill, yung tinatawag nating GAB? Ulitin ko hindi natin pinag-uusapan dito yung GAA, yung General Appropriations Act. Ang hinahanap natin dito, paano nagkaroon ng laman yung mga blanco doon sa GAA. Bakit nagkaroon ng halaga pagdating sa GAA? Kaninong makating kamay ang nakialam dito? Sinong kumumpuni nito? Sinong nagretoke nito? Sinong nagremedyo nito? Wala ho kayong kapangyarihan. This is a clear case of altering a legislative document without authority. Sino ito? Babae ba siya? Ito po talagang hulaan natin. Babae ba siya, yung makating kamay? Lalaki ba siya? O grupo ho kayo? Kinakailangan alamin natin yan. Panagutin natin sila. Meron bang 4th chamber? Meron bang 4th house? At kung merong 4th chamber or 4th house, illegal po iyan, unconstitutional po iyan, criminal po iyan. Okay, click stationable. I'm from Melbourne, Tornevik, and I just wanted to say you're the only one who blogs so sharply in layman's terms, making complex knowledge accessible to everyday people. Click stationable. Ito po ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo. Bukod doon sa paghahatid ng tamang impormasyon, sinisikap ko po na maintindihan ng ordinaryong Pilipino yung mga usaping panlipunan na mahalaga at dapat tayong lahat ay may pakialam, dapat lahat tayo ay may tinig at dapat tayo ay magpahatid kung ano po ang ating saloobin. Whether kayo po ay sang-ayon sa aking mga ginagawang pagpapaliwanag dito o hindi, welcome naman ho kayo. Pati po yung mga trolls, welcome ho kayo dahil kinakailangan nyo rin naman sigurong kumita at kinakailangan nyo mag-uwi ng makakain sa inyong hapagkainan. Maliman ang inyong pamamaraan, rinerespeto ko ang inyong opinyon.